Magdala na nga po ng payong at tubig, mga kapatid. Matinding init pa rin kasi ang mararanasan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa ngayong Lunes. Pero bukod dyan, may mga pag-ulan din nga bang dapat paghandaan. Alamin po natin yan sa ating resident meteorologist, ang ating weather, Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, good morning, kapatid. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulan panahon na po tayo. Yes, tama ka dyan, Mami Dims. Basta papadalas na nga yung ating mga pagulan. Lalong-lalo na tuwing hapon at gabi dahil nasa transition period na tayo. Papunta po sa ating panahon ng tagulan o yung ating panahon ng habagat. Sa ngayon, meron po tayong binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala na po yung low pressure area sa loob ng ating PAR. Nalusaw na po yun. Ito namang low pressure area sa labas ng ating PAR ay huli pong namataan ng Pag-asa sa layong 1,515 kilometers silangang bahagi ng northeastern Mindanao. Ito po ay posibleng maging bagyo. Nasa katamtaman po ang tsansa niyan maging bagyo ayon sa Pag-asa. At yan po ay posible rin pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya sa ngayon, medyo malayo pa po yan at wala pa pong direktang epekto sa atin. Yan po ay nakapaloob doon sa ating Intertropical Convergence Zone na kung saan ito naman po ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dito po sa areas ng Palawan at area po ng Mindanao. Yung ating easterlies ay nagdudulot pa rin po ng mainit at maalinsangang panahon sa natitirang bahagi naman po ng ating bansa. Ito pong binabantayan nating low pressure area ay posible pong lumakas nga sa mga susunod na araw at yan po ay dadaan ng napakalapit dito sa ating boundary line. Yan po ay posibleng pumasok sa loob ng ating PAR ngayong Wednesday hanggang sa darating na weekend. Magdidepende po yan if kumabig na po ito pakaliwa at pumasok na nga sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pag nakapasok na po yan sa ating PAR, ito po ay mabibigyan ng local name na domeng. Pero sa ngayon, hindi pa naman natin ito inaasang maglandfall o tumawa sa lupa. Ito po ay kikilos lamang paitaas dito po sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa mga susunod na araw hanggang sa susunod na linggo, lalong-lalo na po sa susunod na linggo, ito po ay hihila o mag-i-enhance ng ating southwesterly wind flow at maaari na pong magsimula yung ating habagat o yung ating southwest monsoon na kung saan mas madadagdagan pa o mas mapapadalas pa yung ating mga pagulan, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. So paghandaan po natin yan mga kapatid. Pero sa ngayon, asahan pa rin po natin ng matinding init at alinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa. Medyo mataas lamang po yung ating tsansa ng pagulan sa areas ng Mindanao at Palawan dahil doon sa ating Intertropical Convergence Zone. Pero ang natitirang bahagi po nating bansa, kung wala po tayong mga pagulan, mananatili pa rin po yung ating matataas at mapanganib na heat index, lalong-lalo na sa tanghalis. Doble ingat pa rin po tayo mga kapatid. Dito nga sa Metro Manila, papalo pa rin po sa hanggang 41 hanggang 43 degrees Celsius yung ating heat index. So paghandaan po natin mga kapatid, magiging maganda naman po ang ating sikat ng araw ngayong umaga hanggang tanghali. Napakainit pa rin po at napakalinsangan. Pero sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin natin kalimutan ang pagdadala ng payong, lalong-lalo na po yung mga papasok sa opisina dahil magagamit po natin yan sa mga posibleng pagulan at thunderstorms tuwing hapon nga at gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po yung Weather Tito Alvin na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.